The Most Holy Church of God in Christ Jesus is a religious organization established in the Republic of the Philippines on the 9th of May, year 1922, and is duly registered with the Securities and Exchange Commission with registry number 82613. Through faith in the truth revealed by the Holy Scriptures of the Bible, the administration as well as the entire brethren of the Church believe that it is the Most High God, the Lord Christ Jesus, who established the Most Holy Church for the sole purpose of proclaiming Him as the only one true God and Savior whom we should worship and serve with our whole lives, and that He is no other than the Lord Christ Jesus, who manifested in the flesh, and that the Most Holy Church of God in Christ Jesus is His chosen way for us to deliver from our sins and eternal damnation. Therefore, since the Church was established, everyone who is called into the Church receive the divine obligation to partake in all evangelization efforts of the Church to fulfill the God-given commission to make disciples of all the nations. In that case, here is the vision and mission statement of the Church. Vision: the Most Holy Church shall be exalted for the glory of the Most High God. Mission: seed of one world, one nation. Core value: all members of the Most Holy Church are being taught and encouraged to live in agape. Agape is a Greek word which means perfect love and everlasting love. As the Bible further expounds, it is the kind of love that God has for all of us. In fact, God Himself is agape. Agape, or love, serves as the core value of the Church because love is the fulfillment of the law. Ownership and administration: the Most Holy Church of God in Christ Jesus fully believes and proclaims that her sole owner is no one but the Most High God. He is the only King who reigns all over the Church. Everything the Church achieve and will achieve in the future are the works of God. God governs over His Church through His appointed men to administer the Church. Like the first church established in Jerusalem, which was administered by the apostles, the Most Holy Church is currently administered by the 7 bishops, presided by the general bishop. The church administration oversees over the whole church and through the appointed council of elders, composed by the presbyters and ministers who were appointed to administer congregation and ministries. Expansion and growth: currently, the church has established congregation in most places in the 3 major islands of the Philippines, namely Luzon, Visayas, and Mindanao. Also, the church is making necessary preparation to intensify its expansion and establish congregation in all major cities and provinces in the entire country. There are also active congregation of the church in other countries. In the United States of America, in Canada, in Australia, Hong Kong, in Singapore, Malaysia, United Arab Emirates, Japan, Taiwan, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Belgium, Cyprus, France, Germany, Italy, Spain, and United Kingdom. The Most Holy Church of God in Christ Jesus is looking forward to aggressively propagate the gospel, to edify the church in places where it was already established, and also to establish new congregation in other countries to complete the mission and fulfill the vision of the church. Services: since the main purpose of the existence of the Church is to propagate the gospel to all nations, the Most Holy Church established various evangelization efforts of the Church to reach more people even in the farthest corners of the world.
The church produces evangelization programs that are aired via radio, cable TV, and in different social media or online platforms. Radio stations, Philippines. Cable TV channels. Online platforms, Facebook, MHC Media, YouTube, The Most Holy Church, official website, www.mostholychurch.com. Charity. Aside from actively upholding evangelization efforts, the Most Holy Church is also active in charity works. Here are some of the ministries of the Most Holy Church established to serve both members and non-members of the church. Lingap Agape Ministry. The church established the Lingap Agape Ministry, which engages in community services like goods and charity donations, feeding programs, blood donations, and other services to cater church members and non-members who are in need. Damayang Kristiyano. On May 1, 2004, the church administration established the Damayang Kristiyano Ministry that aims to help the needs of the family of a deceased member of the Most Holy Church, especially in their burial expenses. Schools. Pristine Heritage Academy, formerly known as Pristine Learning and Tutorial Center. The Pristine Heritage Academy was established by the Most Holy Church in February of 2009. The school is open to all church members and non-members alike for the fulfillment of a part of the Most Holy Church community service. Mahanaim Evangelical Academy. The church administration aimed to give standardized education and training to church members who aspire to become missionary workers and ministers of the church. Thus, in 2018, the church administration established the Mahanaim Evangelical Academy that provides classroom lectures and on-the-job training so that aspirants to partake in the Lord's mission may be molded to become a proud messenger of God. The Mahanaim Evangelical Academy mainly holds its training in Gabay Center, the training facility of the Most Holy Church located at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, Province of Bataan, Philippines. The Centennial Celebration of the Most Holy Church. The Most Holy Church of God in Christ Jesus recently celebrated its 100th anniversary on the evening of the first day of May 2022 at the Gabay Center, the newly built facility of the church situated at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, in the province of Bataan, Philippines. On the morning of the same day, the church held the inauguration and dedication of the Gabay Center. The Gabay Center is a training facility of the church, built through the favor of God and the collective efforts of the entire brethren from around the globe. From the proud members of the church, we are inviting you to join us and be a member of the Most Holy Church of God in Christ Jesus, so that we may share the ever-abounding favor of God towards His beloved children. Please take time to listen to the preaching of all the topics composing the lessons of spiritual salvation, so that we may share to you the teachings and doctrines of the Most Holy Church, which are purely based on the Bible that will lead us to our soul's salvation. To know more about the church, you may visit our website at www.mostholychurch.com, or you may reach us through telephone number 6302-8255-6949.
Kapayapaan po mga giliw naming mga taga-subaybay. Maraming salamat sa ating Panginoon Diyos sa patuloy na pagbibiyaya sa atin ng maraming pagpapala at higit na nga ang pagpapala ukol sa ating buhay at kalakas na hanggang sa kasalukuyan ay tinataglay po natin. At marapat lang na ang malaking bahagi ng ating pong pamumuhay ay magtuon tayo ng pansin sa pag-alam ng mga banal na kalooban ng Diyos na pawang nasusulat sa banal na kasulatan. At ito po ay inihahatid sa inyo sa pamamagitan ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Benhanan. Kapiling natin sa talakayang ito ang ating minamahal na kapatid na Neraya. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din pong sumainyo, kapatid na Benhanan, at kapayapaan pong muli sa aming mga minamahal na taga-subaybay ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Minsan sa buhay natin sa lupang ito, may mga lahi na may kanya-kanyang taguri. Meron pong sinasabi na ang lahing ito ay lahi ng matatapang. Meron naman iba, lahi ng mandarambong o lahi ng hindi kagandahang asal. Kung ano man ang lahi, mayroon ang tao sa mundong ito, mayroon pong lahi na ibig likain ang Diyos sa puso at kalooban nating mga tao. Kung kaya't ang paksa po natin ngayon ay nagsasabing ang lahi ng matuwid ay magiging mapalad. Kung paano ang lahi ng matuwid ay nagiging mapalad at kung papaano rin mararating ng tao na siya ay mapabilang sa lahi ng matuwid, siyang laman ng ating pong paksang aralin na ngayon po ay ating sama-samang pag-aaralan. Kapatid na Neraya, ayon po sa Biblia, mayroon po bang halimbawa na ipinakikilalang lahi ng matuwid na naging mapalad sa paningin ng Diyos? Mayroon po, at ito ay mababasa po natin sa aklat ng Henesis. Ang kapitulo ay 6 at ang bersikulo ay 9 hanggang 10. Pakibasa po, kapatid na Benhanan. Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at sakdal noong kapanahunan niya. Si Noe ay lumalakad na kasama ng Diyos at nagkaanak si Noe ng 3 lalaki, si Sem, si Cham, at si Japet. Napakaliwanag po ang narinig natin sa talatang binasa ng ating kapatid na Benhanan. Noong una pang panahon, sa panahon pa lang ng pasimula, kaya sa Henesis, nakabata yung kasaysayang ating binasa, ipinakilala na merong lahi si Noe. Na itong si Noe ay lalaking matuwid at sakdal nung kapanahunan niya, batay sa pamantayan ng Diyos. Kaya ipinakilala na si Noe ay lahing matuwid sapagkat siya niya ay lumalakad na kasama ng Diyos. Sa ibang salita po na lumalakad na kasama ng Diyos, yung salitang lumalakad ay namumuhay, nakasang-ayon sa kalooban ng Diyos. Totoo naman po yun. Kahit sa ating panahon, kapag ang tao ay namuhay, hindi batay lang sa kung ano yung sarili mong kagustuhan na paraan ng pamumuhay. Sa halip, ikaw ay namuhay ng kasang-ayon sa kung ano yung kalooban ng Diyos sa pamantayan ng Diyos. Ikaw
at ang iyong lahi ay magiging matuwid. At gayon nga po ang nangyari kay Noe. Siya at ang kanyang mga anak ay isang lahing ipinakilalang matuwid nung kapanahunan nila dahil sila ay namuhay ng kasang-ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ito po ang isang napakatibay na batayan kung bakit itinuturo sa atin ang tungkol po sa pagkakaroon ng lahi ng matuwid. Hindi po sapat na ang lahi na atin pong kinabibilangan ay may magandang kalooban, mapagkawang gawa. Tamang ginagawa ito ng tao. Subalit, ang higit na pamantayang dapat nating maabot ay ang pamantayan ng Diyos upang tayo ay mapabilang bilang lahi ng matuwid. Sa paanong paraan? Gaya po ng pagpapaliwanag, nagiging lahi ng matuwid ang lahi ng isang tao kung ang kanyang pamumuhay ay nakasalig sa kalooban at kautusan ng ating Panginoon Diyos. Kapatid na Neraya, kung ang tao ay mapabilang sa lahi ng matuwid dahil lumalakad siya sa paraang ibig ng ating Panginoon Diyos, papaano naman magiging mapalad ang taong ito? Ayon sa banal na kasulatan. Katulad po ng lahi ni Noe ay naging mapalad silang totoo nung kanilang kapanahunan. Dahil nga ipinakilala na sila ay lahing matuwid at nahayag ito. Ang batayan ay nakasulat sa aklat ng Genesis, ang kapitulo ay 7, ang versikulo 1 kasama po ang talatang 7, sa salin ng Biblia na ang bagong ang Biblia. At sinabi ng Panginoon kay Noe, ikaw at ang iyong buong sangbahayan ay sumakay sa daong, sapagkat nakita kong ikaw lamang ang matuwid sa harap ko sa lahing ito. At sumakay sa daong si Noe at ang kanyang mga anak, ang kanyang asawa at ang mga asawa ng kanyang mga anak upang umiwas sa tubig ng baha. Dalawang mahalagang bagay po ang mauunawa natin sa talata kung papaanong namuhay ng kasang-ayon sa kalooban ng Diyos si Noe at ang kanyang lahi, kaya napabilang na lahing matuwid. At kung papaano naging mapalad ang kanyang lahi. Sa una po, merong instruction o pag-uutos ang Diyos kay Noe at sa kanyang sambahayan. At sa pamamagitan nga ng utos na yon na kanilang sinunod, yun nga po yung gumawa ng daong. At pagkatapos na yung daong, sumakay siya at ang kanyang sambahayan doon. So alam naman natin yung nangyari, bagamat napakahirap gawin yung daong na ipinagawa ng Panginoon dahil nung kapanahunan nila ay mas maraming tao na lahi ng tao na masama sa paraang ayaw mamuhay ng kasang-ayon sa kalooban ng Diyos, kundi parati na lang masama ang iniisip at ginagawa. At bagamat may mga aral ng panghikayat si Noe para akayin ng mga tao noon sa pagsisisi at pagbabago, ayaw ng mga taong magbago. Hanggang sa umabot hanggang langit ang kasamaan ng tao. At dahil doon ay nagpasya ang Diyos na bawiin na lang ang ipinapahiram niyang buhay sa mga tao sapagkat sa halip na ginagamit sa kabutihan ay ginagamit sa kasamaan. Pero sa kabila po ng ganung pasya, nais pa rin ng Diyos na magligtas ng lahing matuwid. At ang napili nga niyang iligtas ang lahi ni Noe. Pero ang paraan ng Diyos para iligtas ay magpagawa ng daong at sumakay sila doon. So ginawa po nila yon at sumakay sila doon. At dahil sa pagsunod sa utos na yon, kaya sila naging matuwid dahil hindi sila nangatwiran. Kasi pwede kang mangatwiran Lalo na yung instruction, gagawin yung daong doon sa taluktok ng bundok. Parang kakaiba po yun. Kasi karaniwan po ang daong ginagawa sa tabi ng tubig o sa tabi ng dagat para mas madali itong magamit o sakyan. Pero sa taluktok ng bundok, doon gagawin daw. Kaya nung ginagawa pa lang po yun, nakaranas na si Noe at ang kanyang sambahayan ng mga pag-uusig. At napagkamala na parang nababaliwan niya o nasisiraan ng ulo. Pero dahil ng utos ng Diyos, hindi sila napadala sa mga pang-uusig ng tao. Kasi
karaniwan po kasi nun, yung gumagawa ng daong o sasakyan pantubig, doon nga sa malapit sa tubig. Pero sila Mhm. kakaiba. Kaya isang kabaliwan para sa paningin ng mga tao noon ang sumunod sa utos ng Diyos na gumawa ng daong at di umano'y meron daw darating na malaking baha. Hindi pa naman nila naranasan na magkaroon ng malaking baha nung panahon yun. Kaya parang hindi totoo yung bagay na yun. Pero dahil matwid nga si Noe at ang kanyang lahi, mas pinili nilang maniwala at sumampalataya at sumunod sa utos ng Diyos. At nung mangyari na yung sinasabing baha, nung nakasakay na sila, ang mga lahi ng taong masama ay nangalipol. Sila ay nangalunod, hindi nangaligtas. Subalit si Noe, ang kanyang asawa, ang 3 niyang anak, at ang 3 niyang manugang, 8 kaluluwa kasama ng iba't ibang paris ng hayop, sila ay nangaligtas. Kaya noong mga panahon yon, ipinakilalang talagang ang lahi ng matwid ay magiging mapalad sapagkat hindi ito mapapahamak, sa halip sila ay maliligtas. Ibig sabihin, kapatid na Neraya, ang pagiging lahing matuwid sa paningin ng Diyos, ito o sila ay sumusunod sa utos kahit tila imposible sa paningin ng tao na magawa ang kautusan. Opo. Sabi nyo nga, napakalaking daong ang ipinagawa kay Noe at nandoon pa sa taluktok ng bundok na yung pagsunod ni Noe at ng kanyang mga anak at manugang ay nagpatunay na sila nga ay totoong lumalakad ayon sa kautusan ng Panginoon. At dahil doon, pinapaging mapalad sila sapagkat hindi sila ipinahamak ng Diyos sa malaking delubyong baha na ipinarating ng Diyos sa buong sanglibutan. Kaya yun po mga giliw naming taga-subaybay, napapabilang sa paningin ng Diyos ang isang lahing matuwid kung ang tao ay susunod sa kanyang kautusan nang walang anumang pag-aalinlangan, sa halip pagsunod ng may buong pananampalataya sa kung ano ang utos ng Diyos. Maging ito ay tila imposible o posible, mga giliw naming taga-subaybay. Kaya sa ating panahon, kapatid na Neraya, paano naman tayo mapapabilang sa pagiging matuwid at papaano tayo mapapabilang sa lahi ng matuwid? Meron po tayong dapat tularan. At ito po ay mababasa po natin sa Genesis Kapitulo 18, versikulo 19. Sasalin po ng Biblia na Revised Tagalog Popular Version. Pinili ko si Abraham upang turuan niya ang kanyang lahi na sumunod sa aking mga utos sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid at pagpapairal ng katarungan. Kapag nangyari yon, tutuparin ko ang aking pangako sa kanya. Narito po ang tiyak na paraan, gaya ng ating nabasa, na dapat nating tularan sa kagustuhan nga ng Panginoon na dumami ang lahing matwid. Meron siyang pinipili na kasangkapang magtuturo sa kanyang lahi o sa kanyang mga anak na sundin kung ano yung utos ng Diyos. Sa panahon ni Abraham, isa si Abraham po bilang padre ni pamilya na napili ng Diyos nung panahon nila na magturo sa kanyang lahi na sumunod sa mga utos ng Diyos. At sa pamamagitan niya ng paggawa ng matwid at pagpapairal ng katarungan. Kaya dito ang makukuha nating punto, sa ating panahon, kailangan mayroong magtuturo sa atin na sumunod sa utos ng Diyos. Para tayo na sumusunod, pati yung ating tinuturuan na ating mga anak, makakumplay doon sa kahingian na lahing matwid. At kung merong isang mahalagang bagay na ituturo sa mga tao para maging matwid, ituro yung paggawa ng mabuti at pagpapairal ng katarungan. So yun naman talaga Pagka natutunan ng tao na gumawa ng mabuti, batay sa pamantayan ng Diyos, na yung ginagawa mong mabuti, nakasalig sa kung ano yung kanya inuutos, at bukod doon, ikaw ay namumuhay at nagpapairal ng kung ano yung makatarungan. Wala kang inaapi o dinadayang kapwa-tao. Meron ka lang pantay na pagpapahalaga at pagtrato sa kapwa-tao sa pamantayan ng Diyos. Ikaw at ang lahi ay magiging matwid.
Yun po, mga giliw naming mga taga-subaybay, sana ay magbukas ito ng atin pong kaisipan na sana ay pakanasain natin na gaya ng lahi ni Noe, gaya ng lahi ni Abraham, tayo man ay mapabilang sa pagiging lahi ng matuwid. Ang isang bagay po na itinuturo sa atin sa pagkakataong ito, ang tiyak na paraan kung papaano tayo mapapabilang sa pagiging taong matuwid o lahi ng matuwid. Kailangan maalaman natin ang utos ng Diyos. At sa pagkaalam ng utos ng Diyos, kinakailangan may magturo sa atin, mga giliw naming mga taga-subaybay. At kung maturuan tayo ng mga aral at kautusan ng Panginoon, ang kasunod na hakbang ay gawin natin kung ano ang mga itinuro sa atin ng tagapagturo ng Diyos para po maunawaan at sampalatayanan natin ang aral. Gaya po ng ating nalalaman sa panahon ni Noe, ang kasangkapan ng Diyos na magtuturo sa kanyang lahi ay si Noe. At sa panahon ni Abraham, ang nagturo ng kautusan ng Diyos ay ang lalaking si Abraham. Sa panahon po natin ngayon, kapatid na Neraya, na panahong Kristiyano, sino po ang magtuturo sa tao? At ano ang mga utos ng Diyos na kanyang itinuturo upang ang tao at ang kanyang lahi ay maging lahing matuwid sa harapan ng ating Panginoon? Ang mabuting balita po ay kung sa panahon ni Noe, si Noe ang naging kasangkapan. Sa panahon ni Abraham, siya ang napili ng Diyos na maging kasangkapan. Sa panahong Kristiyano, pinili ng Diyos mismo ang kanyang sarili. Opo. Nagkatawang tao siya para siya po mismo ang magturo ng mga utos na kailangan nating sundin para tayo at ang ating lahi ay maging matuwid. At narito po ang kanyang itinuturo ng Panginoong Kristo Jesus na utos na kailangan nating malaman at sundin sa panahon ng pagkakatawang tao. Ito'y nasulat sa Biblia upang maging mamalaging utos na susundin natin hanggang sa ating panahon. Nakasulat po ito sa 2 talata sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 13 hanggang 14, kasama po ang talatang 12. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang dooy nagsisipasok, sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nangakakasumpong noon. Kaya nga, lahat ng mga bagay na ibig ninyong sa inyo'y gawin ng mga tao, gawin naman ninyo ang gayon sa kanila, sapagkat ito ang sa kautusan at ang mga propeta. Ang mga salita na binasa sa mga talata ng ating kapatid na Benhanan, ito po mismo ay ang salita at utos ng ating Panginoong Kristo Jesus nung siya po ay magkatawang tao. Ang kanyang iniuutos na kapag nalaman at ito ay sinunod ng tao at ipinaalam din niya at sinunod ng kanyang sambahayan, ay magiging paraan para sila'y mapabilang sa lahing matuwid sa panahong Kristiyano para maging mapalad, ay napakalinaw. Ang sabi ng Panginoon, kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan. Merong pintuang makipot na itinuturo ang Panginoon na kumbaga sa panahon ni Noe, merong pintuan yung daong na doon ka dapat papasok at pagpasok mo doon ay maliligtas ka o hindi ka mapapahamak. Sapagkat meron na niyang maluwag na pintuan at malapad na daan patungo sa pagkapahamak. Marami niya ang doon nagsisipasok. Subalit, yung makipot na pintuan at makitid na daan, kapag ito ang ating nalaman at sinunod natin yung utos na dito tayo pumasok, kahit kakaunti lang makakasumpong nito. Pero makakasumpong siya ng buhay o patungo ito sa buhay. Sabihin, mabuti ang magiging dulot. Kung sa maluwag na daan o malapad na daan at maluwang na pintuan ay patungo sa pagkapahamak, ang patungo naman sa buhay, sa kaligtasan, ay ang matagpuan ng tao
at mapasukan ng tao ang makipot na pintuan. At sa loob ng pintuang ito, pag nakapasok tayo, merong kautusan. Tinatawag din po itong golden rule. Opo. Na yung mabuti na gusto mong gawin sa'yo, yun ang gawin mo sa kapwa mo. At kasing kahulugan din na yung masama na ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gagawin sa kapwa mo. Ito yung pagpapairal ng katarungan na sinabi kanina na kapag ginawa nyo ito, tutuparin ko sa inyo yung ipinangako kong pagpapala. Kikilalanin ko kayo bilang lahing matuwid at gagawin kong mapalad sa paraang ililigtas ko kayo. Ilalayo kayo sa kapahamakan katulad ng pamilya ni Noe, ililigtas sa pagkapahamak. Ngayon sa ating panahon, ililigtas sa kapahamakang ukol sa kaluluwa. Mga giliw naming mga taga-subaybay, mayroong utos na ibig ituro sa atin ang mga talatang ating narinig. Sabi nga, nung una, para ang lahi ni Noe ay magkaroon ng biyayang tatanggapin mula sa Panginoon. Sa makatwid ay ang kaligtasan na dulot ng malaking baha dito sa buong sanglibutan ay ginawa at tinupad nila ang utos ng Diyos na gumawa ng daong at sa pintuan ng daong dapat sila ay magsipasok. At gayon nga ang nangyari. Sa panahon ng Kristiyano, mayroong pintuang ibig ng Diyos na doon tayo magsipasok. Alin ang pintuan na yon? Sabi ng Panginoon Diyos, ako ang pintuan. Sino man dito ay papasok ay hindi magkakaroon ng kapahamakan, kundi makasusumpong ng daang patungo sa buhay. Dapat po nating tugunin ang mga pagtuturong ito nang walang anumang pag-aagam-agam na para bagang pinangangatwiranan pa natin at nilalabanan natin ang mga pagtuturong ito ng Panginoon. Na sa panahon po natin ngayon ay napakarami pong mga mangangaral na nagtuturo din ng kaligtasan. Pero ang tiyak na kaligtasang itinuturo ng banal na kasulatan ay mismong ang Diyos na nagkatawang tao ang nagturo at nangaral. Uulitin ko po, ano ang aral? Sabi ng Panginoon, magsipasok sa makipot na pintuan. Kapatid na Neraya, marahil ay tinatanong ng atin pong mga taga-subaybay, kung ang pintuan na dapat pasukan ay ang Panginoong Kristo Jesus, paano kung magagawa at masusumpungan yung pintuan na yon at makatiyak ako na ako nga ay nakapasok na sa makipot na pintuan? Ang sagot po mismo ng Panginoon ay mababasa natin sa 2 talata. Ito po ay nakasulat sa Juan, Kapitulo 10, versikulo 9, kasama ang Mateo 16:18. Pakibasa po, kapatid na Benhanan. Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Napakaliwanag po ang salitang ito na binasa ng ating kapatid na Benhana, nahango mismo sa salita ng ating Panginoong Kristo Jesus para bigyang kapaliwanagan kung ano yung ibig sabihin at ano yung tinutukoy niyang makipot na pintuang dapat nating masumpungan at dapat doon tayo pumasok para tayo ay maligtas at matupad natin doon sa loob ng pintuang yon yung kautusan tungkol sa pagpapairal ng katarungan. Opo. Para maging matwid tayo sa mata ng Diyos dahil sumunod tayo sa kanyang utos at maging ang ating lahi, ang ating mga anak ay makasama natin sa pagsunod sa utos na ito. At ang pinaka mapalad na kalagayan, yung hindi tayo mapapahamak, sa halip ikaw at ang iyong sambahayan ay maliligtas pisikal at maliligtas espiritual. At ayon sa pahayag ng Panginoon, ang tinutukoy niyang pinto ang makipot ay sabi niya, ako ang pintuan na dapat pasukan. At ang sino mang taong pumasok sa akin
tiyak ang kanyang sabi, ang sino mang taong pumasok sa akin, meron siyang tinutukoy na akin, na dapat tayong pasukan. Yung salitang akin, meron siyang pag-aaring pintuan. Opo. Na itinuturo niyang siya mismo at ang sino mang pumasok sa akin, yun ang maliligtas. At kung alin yung akin, sinabi niya kay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. So ang iglesia po ay ipinapakilalang pintuang dapat pasukan, na ipinapakilalang akin. Kasing kahulugan ng salitang akin, pag-aari niyang iglesia. Kaya sa tuwirang pananalita, akong pintuan, ang sino mang taong pumasok sa aking iglesia, yun ang maliligtas. Sapagkat ang iglesia, batay sa Biblia, kahit ang pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Kaya ang iglesia po isang dako na pinagdadalhan ng Diyos sa tao na kapag nakapasok ka dito, magiging protektado ikaw at ang pamilya mo para sa tiyak na kapahamakan. Kaya ang ayon sa ating paghahambing, batay sa ating pananampalataya, kung sa panahon ni Noe, merong ipinagawang daong at iniutos sa kanila na pumasok doon para sila'y maligtas sa huling araw, merong spiritual na daong na hindi na kailangan gawin dahil ginawa na mismo ng Panginoon. Nung siya nagkatawang tao, ang spiritual na daong, ito ang iglesyang kanyang pag-aari na hindi na kailangan magtayo pa ang sino mang tao. Opo. Sa halip, hanapin na lamang ito at katulad ng pintuang makipot, magsikap ang tao at ang kanyang sambahayang pumasok dito para maligtas. At kung maliligtas ang tao, yun ang kaganapang ang lahi ng matwid ay magiging mapalad. At kung alin ang iglesyang pag-aari ng Panginoon, marami na po tayong pagtalakay na ginawa, Opo. yung iglesyang ang nagtayo at ang nagmamay-ari ay ang Diyos. Kapag ang iglesyang ating inaaniban, ang founder niyan ay taong katulad din natin, imitation lang po yan. Hindi yan yung talagang sa Diyos. Sapagkat ang sa Diyos, yung itinayo mismo ng Diyos nung nagkatawang tao siya. At baka iba yung pangalan ng iglesyang yan sa iglesyang pag-aari ng Diyos. Kasi iglesyang pag-aari ng Diyos, nakapangalan mismo sa Kanya. Kaya nga, iglesia ng Diyos. At kung ano yung pangalang ginamit ng Diyos, nung siya magkatawang tao, nakakapit sa iglesyang ito, Kristo Jesus. Kaya iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At alam din ng Diyos, merong mga sabungan ng hindi pagkaunawa sa kalooban ng Diyos, magtatayo ng sariling kanila, gagamitin ni pangalan ng Panginoon. Kaya minarapat niyang lagyan ito ng tatak. At ang nananatiling tatak ng pagiging sa Diyos, ayon sa Levitico 27:28, ang anumang bagay na itinalaga o pag-aari ng Diyos, ang tatak ay kabanal-banalan. Kaya ng dahilan kung bakit kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang pangalan ng iglesyang aming ipinangangaral sa inyo at ipinapakilala namin batay sa aral at turo ng Panginoon sa huling araw ay katulad ng pintuang makipot, katulad din ng spiritual na daong na tayo dapat ditong pumasok para ang ating kaluluwa ay huwag mapahamak, kundi maliligtas, magkakaroon ng pangakong buhay na walang hanggan. Mga giliw naming mga taga-subaybay, napakaliwanag po ng pagtuturong ito. Paano ka makapapasok sa katawan ng ating Panginoong Kristo Jesus? Ang pagtuturo ni Apostol Pablo ay nagpapakilala alin nga ang espiritual na katawan ni Kristo na kung saan doon tayo dapat ay pumasok. Ang sabi niya sa Colosas 1:24 sa bandang dulo ng talata, sa makatibagay sa kanyang katawan, sa katawan ni Kristo, na ano? Na siyang iglesia. Mga giliw naming mga taga-subaybay, pagka po ang Kristo na ipinakikilala sa atin ay walang iglesia, hindi po totoong Kristo ito. Sapagkat ang Kristo Jesus na ipinakikilala ng Biblia, na siyang Diyos na nagkatawang tao,
ay mayroong pag-aaring iglesia na binili niya ng kanyang sariling dugo. At kung ang tao'y masumpungan ang iglesyang kanyang pag-aari, gaya ng ipinakikilala ng programang ito sa makatuwid bagay ang kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, gaya ng tayo po ay nakapasok na sa espiritual na daong ng kaligtasan. Marahil mag-iisip tayo, nung bang panahon ni Noe ay walang ibang daong liban sa daong na ipinagawa ng Diyos sa kanya? Marami na rin pong daong sa panahon na yon, mga giliw naming taga-subaybay. At posibleng ginamit din ng maraming tao yung mga daong na kanilang pag-aari. Subalit dahil hindi yon ang disenyo ng Diyos para ang tao'y maligtas, kundi ang daong na ipinagawa niya, doon lamang makakamit ng tao ang kaligtasan. Gaya po sa panahon natin ngayon, maraming iba't ibang iglesia ang naglipana sa buong mundong ito. Subalit nananatili, isa lamang ang iglesyang pag-aari ng Diyos para po pasukan ng tao sa ikapagtatamo niya ng kanyang kaligtasan. At narito, hinihikayat namin kayo kung paanong ang Panginoon ay nagsasabing, pumasok tayo sa pintuang ito. Pumasok tayo sa iglesyang kanyang pag-aari. Gayon ang aming panawagan sa inyo. Tayo na po, samantalang nasumpungan na natin ang pintuang makipot sa makatuwid bagay, ang iglesyang pag-aari ng Diyos, na ang kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Tayo na po, pumasok tayo sa pintuang ito na siyang espiritual na daong ng kaligtasan ng ating kaluluwa. At kung makapasok na tayo sa iglesyang pag-aari ng Diyos, dito ay huhubugin tayo ng kanyang mga aral at pagtuturo upang tayo ay mapabilang sa pagiging lahi ng matuwid. Sa gayoy, makatiyak tayo ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Na ito ang ipagpala sa ating mga puso mula po ngayon at magpakailanman. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyong makilala ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church, bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media. At bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po.